Sa lalawigan naman ng Albay sa Legazpi City, puspusan na ang sinasagawang paganda ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng paparating na masamang panahon. Si Jennifer Polinar ng Radyo Pilipinas sa sentro ng balita. Abalang-abala si Ate Janeline sa pag-alis ng kanilang food stall dito sa Barangay Dapdap, Legazpi City, Albay, bilang paghahanda sa posibleng epekto ng masamang panahon. Kwento pa niya, punit-punit at hindi na mapapakinabangan ang trapal na ginagamit nila sa tindahan matapos hambalusin ng malalakas na hangin. Biglang lumakas talaga. Ganyan na yung nangyari sa namin sa cart. Hindi namin maalis kasi nililipad ng hangin. Dadalhin namin sana doon sa gilid para sabi ko maano. Kasi mahirap na pag iniwan to dito baka nakawin lang yung mga gamit. Pero ang malakas na hangin na yan, hindi dulot ng bagyong Wilma, kundi epekto ng pagsasalubong ng hanging amihan at easterlies. Bukod dito, naglabas din ng heavy rainfall warning ang Pag-asa sa Bicol Region, dulot ng shearline at trough na dala ng bagyong Wilma. Posibleng marating niya ang tropical storm category, pero keep monitoring pa rin tayo at maging ang pag-usad niya gawa ng malakas nga ang amihan. Bagaman over the weekend simula bukas, masaan natin na baka patuloy na paglakas ng pag-ulan. Samantala nakaalerto na ang Office of Civil Defense Bicol, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa rehiyon lalo na tuwing may kalamidad. Kasabay nito, naglabas na ng Land Travel Advisory at Gale Warning ang Land Transportation Office at Coast Guard Station Albay para paalalahanan ng publiko na iwasan muna ang non-essential travels para sa kaligtasan ng lahat ng biyahero sa gitna ng banta ng Tropical Depression Wilma. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Jennifer Polinar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.